2 buwan matapos ang isang pag-aaklas na ginawa ng paramilitary group sa Russia noong June 23, 2023 ay naging matunog na balita sa bansa ang pagkamatay ng isa sa mga leader ng rebellion. Sinasabi ng eroplano na sinakyan ni Yevgeny Prigozhin ay sumabog at bumulusok 8,000 feet pababa mula sa himpapawid na siyang tumapos sa kanyang buhay, pati na rin sa 9 na miyembro na lulan ng kanyang eroplano. Ano nga ba ang itinuturong dahilan kung bakit bigla na lamang sumabog ang eroplanong ito? Kahit na ayon sa mga eksperto ay wala silang anomalya na nakita dito bago ito lumipad. Sino nga ba ang itinuturong dahilan sa pagsabog na ito? At ano ang kanyang posisyon sa bansa para mapabagsak ang isa sa mga leader ng rebellion sa Russia? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. 60 days matapos ang Wagner mutiny sa Russia, ay ibinalita naman ang pagkamatay na kanilang leader na si Yevgeny Prigozhin na dating kilala bilang malapit na kaalyado ng Russian President na si Vladimir Putin. Ang Wagner Group ay isang Russian government-funded paramilitary at private military company at sinasabing kritiko ng Military of Defense ng bansa. Ang pagkamatay umano ng leader na si Prigozhin ay dulot ng isang bomba na nakalagay sa isang wine cart na isinakay sa kanilang eroplano. Kahit ang mga pinuno sa ibang bansa tulad ng US President na si Joe Biden ay hindi na nagulat sa balitang ito, kung saan sinabi niya pa na maaring ang Russian President nga ang nasa likod mismo ng pagkamatay ni Prigozhin. Sinasabi nagsimula ang lahat ng espekulasyon noong June 23, 2023 nang sinubukan ng Wagner Group na magsimula ng isang rebellion dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Russian Military of Defense at na kanilang leader na si Yevgeny Prigozhin. Sa nangyaring pag-aaklas ay nasakop umano ng grupo ng Wagner ang Rostov-on-Don at Southern Military District Headquarters, at pagkatapos nito ay nagmarcha naman ang grupo patungo sa Voronezh Oblast at tumiretso ng Moscow. Pero bago pa man nila masakop ang Moscow, ay nagkaroon ng settlement ang Pangulo ng Belarus na si Alexander Lukashenko at Prigozhin na siyang naging dahilan para umatras ang grupo noong June 24. At para sa karagdagang impormasyon, ay kilala si Prigozhin bilang isa sa mga pumapabor at buo ang suporta sa ginagawang pagsakop ng Russia sa bansang Ukraine. Kaya naman naging banta siya sa agency ng Russia nang minsan niyang harapang pinuna ang Defense Minister ng kanilang bansa na si Sergei Shoigu, pati na rin ang Chief of the General Staff na si Valery Gerasimov na parehong malapit kay Putin. Sa harap ng publiko ay walang takot na sinisi ni Prigozhin ang dalawang opisyal na ito, kung saan sinasabi niyang kulang umano ang ginagawang aksyon ng dalawa para maprotektahan ang nasasakupang lupain ng kanilang bansa, at ang malambot nila pag-uugali ay nagre-resulta lamang sa impresyon na tila ba pinamimigay nila ang mga Russian territory sa Ukraine. Sa kabila nito, ang pahayag na ito ni Prigozhin ay hindi naman ikinatuwa ni Putin. Dagdag pa dito ang pag-aaklas na isinagawa ng grupo na lalo nagdala ng sinasabing kahihiyan kay Putin. Sa isang televised address na isinagawa ng pinuno noong June 24, ay binanggit ng Russian President na ang ginawang pag-aaklas ng Wagner Group ay matatawag na treason. At sinabi niyang gagawin niya ang lahat para mabilis na matuldukan ang nangyaring rebellion. At ayon sa opinyon ng karamihan, ang pagligpit umano ni Putin kay Prigozhin ay isang hakbang para muling palakasin ang kanyang impluwensya sa bansa matapos ang kahihiyan na idinulot ng grupo dahil sa kanilang ginawang pag-aaklas. Pero sa kabilang banda naman ay hindi naging dahilan ng pagkamatay ng kanilang leader para huminto ang Wagner Group, kung saan sinabi pa nilang magsasagawa ulit sila ng pangalawang March of Justice patungo sa Moscow. Pero hindi na bago sa mata ng publiko ang ganitong sistema ni Putin. Ang pagpapaligpit niya sa mga taong sumusubok na kalabanin ng kanyang bansa, pati na rin ang pagsalungat sa kanyang pamumuno at pamamahala ay matagal ang bali-balita sa buong mundo. Marami na ang sumubok na kumalaban at bumangga kay Putin, pero sadyang tila pader na gawa sa bakal ang leader na ito, dahil lahat ng bumabangga sa kanya ay literal na itinutumba.
At ilang sa mga naging biktima ng paghihiganti ni Putin ay ang mga kilalang tao na sumubok at nabigong magbunyag ng mga katotohanan sa publiko laban sa bansang Russia. At una sa listahan ay si Yuri Shchekochikin. Taong 2003 ay idiniklara ang pagkamatay ng journalist na si Yuri dahil sa isang hindi matukoy na sakit at ang kanyang mga medical records ay hindi inilabas ng Russian government sa publiko. Kilala si Yuri bilang isa sa mga nag-iimbestiga tungkol sa mga krimen at korupsyon ng Soviet Union at sinasabing kasalukuyan siya nag-iimbestiga tungkol sa Novaya Gazeta bombing noong July 2003. Pero sa kasamaang palad, bago pa man ito makabalik sa US, ay bigla na lamang umano itong binawian ng buhay dahil sa isang hindi malaman na sakit. Sa kaparehong taon, ang dating Army Colonel na si Sergei Shenkov ay binaril naman sa labas sa kanyang bahay sa Moscow noong 2003. Sinasabi ang dating Colonel ay may hawak na ebidensya na magpapatunay sa katiwalian ng administrasyon ni Putin. Dagdag pa dito, ang hawak umano nitong ebidensya ang siya din magtuturo sa Pangulo tungkol sa isang apartment bombing na nangyari noong 1999. 3 taon na makalipas ay ibinalita naman ang pagkamatay na isang former Russian agent matapos itong uminom na isang tasa ng tsaa. At ito ay kinilala bilang si Alexander Litvinenko, na kilalang kritiko ng Russian Federal Security Service. Kahit na dati siyang kasapi dito, ay hindi niya pinalagpas ang makakulangan ng agency, lalo na sa nangyaring 1999 apartment bombing na kumitil sa buhay ng daang-daang tao. Itinuturo din ni Litvinenko si Putin bilang isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng Russian reporter na si Anna sa kaparehong taon na yun. Si Anna ay binaril sa loob ng elevator ng isang building at ang tinuturong dahilan sa kanyang pagkamatay ay ang kanyang libro na pinamagatang Putin's Russia, na siya naglalaman umano ng mga kwento tungkol sa pang-aabuso ng administrasyon sa Chechnya, pati na rin ang kritisismo ng reporter kung paano patakbuhin ni Putin ang kanyang bansa. Pero hindi lamang si Anna ang huling biktima ng paggigipit na ito. Dahil 3 taon naman ang makalipas nang matagpuan ang bangkay ng isa pang journalist at human rights activist na si Natalia Estemirova sa isang masukal na gubat matapos itong makidnap ng mga hindi kilalang kalalakihan sa labas ng kanyang bahay. At makalipas lamang ang ilang oras mula nang siya ay mawala, ang katawan niya ay natagpuan na puno ng tama ng bala at wala ng buhay. Kilala siya sa pag-iimbestiga ng mga abduction at murder cases ng Chechnya at nagsilbing boses sa mga biktima ng karahasan ng gobyerno. Dagdag pa dito, sa kaparehong taon din ay namatay naman ang abogado na si Sergei Magnetsky sa kamay ng mga pulis noong 2009 matapos itong bugbugin at hindi binigyan ng first aid. Ang abogado ay kasalukuyang umano nag-iimbestiga ng isang tax fraud case kung saan sangkot ang mga matataas na opisyal ng gobyerno at posibleng lumaki pa ang listahan kung maipagpapatuloy niya pa ito. Pero sa kasamaang palad ay pinaniniwala ang pinatahimik siya ni Putin para wala nang lumabas na impormasyon sa publiko at hindi na lumaki pa ang gulo. Ang huling biktima naman ng administrasyon noong 2009 ay sina Stanislav Markelov at Anastasia Barborova. Si Markelov ay kilalang human rights lawyer na tumutulong sa mga journalist na ginigipit ni Putin. At isa sa mga natulungan niya ay si Anna noong 2006 bago ito mapaslang. Pero noong 2009 ay binaril na nga ang abogado ng isang hindi kilalang gunman sa Kremlin. At pinaniniwala ang nadamay lang umano ang journalist na si Anastasia dahil sinubukan niya sumaklolo sa abogado matapos itong mabaril. Sa pagsapit naman noong 2013 ay natagpuan naman ng bangkay ni Boris Berezovsky sa kanyang bahay sa United Kingdom. Ito ay matapos niyang akusahan ng Kremlin sa pagkamatay ni Litvinenko na nilaso noong 2009. Kilala si Boris bilang isa sa mga tumulong para mailuklok si Putin sa pwesto. Pero nang tumagal ay hindi niya na nagustuhan ang pamumuno ni Putin. Kaya naman matapos ang kanyang exile sa United Kingdom ay nangako siyang pababagsakin si Putin pati na rin ang pamamalakad at mga kaalyansa nito. Taong 2015 naman ay namatay ang kalaban ni Putin sa eleksyon na si Boris Nemtsov habang nagpoprotesta umano ito laban sa involvement ng Russian military sa Ukraine. Bigla itong pinaputukan ng 4 na beses sa likod ng hindi matukoy na gunman.
Kilala naman si Boris bilang presidential material noong 1990s, kung saan minsan na siyang naging deputy prime minister pero natalo pa rin siya kay Putin noong 2000. Noong una ay pumabor siya sa naging desisyon na ito, pero sa pagsapit noong 2011 ay nagsimula na siya magprotesta laban sa parliamentary election results. At minsan din nagsulat tungkol sa korupsyon ng mga opisyal sa kanilang bansa. At ang pinakahuling biktima ng presidente ay ang leader ng Wagner Group. At sa lahat ng mga taong nagdaan at nawalan ng buhay, ay isa lamang ang tanging sagot ng administrasyon ni Putin tungkol dito. Matinding pinabulaanan at itinanggi ng Kremlin ang mga akusasyon na ito laban sa kanila at pinapanatiling malinis ang pangalan ng kanilang administrasyon. Pero dahil sa hindi maipaliwanag na koneksyon ng mga biktimang ito, pati na rin ang kanilang mga biglaang pagkamatay, ay hindi maitatanggi na maaari may kinalaman nga ang Pangulo ng Russia na si Putin sa kanilang pagkamatay. Lalo na't kilalang kilala si Putin bilang isang mapaghiganting tao at hindi siya titigil hanggat hindi niya naibabalik sa kanyang mga kritiko ang mga batong ipinukol sa kanya at hindi rin siya matatahimik hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan.